regarding ito sa ating breaking news na si Liza Tanas ay nasa Dubai. Pumuslit siya papuntang Dubai dahil siya ang presidente at siya ang nagmamanage ayon sa ating source nitong Maharlika Fund. Kaya dapat ay nakaalarma ang taong bayan. Mga kababayan, kung babalikan natin itong issue sa Maharlika Investment Fund na minadali ito ng Congress. Remember na ipasa ito nila Tambaloslos, nila Sandro, nila mga Adictos Benedictos. So minadali ito nila para maging maisakato para nila. So kung naalala ninyo, nagtatalo-talo tayo dati at nagsasalita kayo dahil ang pondo dito ay kukunin sa inyong mga pensyon, di ba? At sa SSS, sa GSIS. At ito nga ay later on, binawi nila at kukunin na lamang sa Land Bank, sa DBP, which is yung una nilang, ang sinasabi nila dito, nung last year, na ang initial nilang puhunan ay 75 billion pesos. Okay? Pero actually, nung in-interview yung kanilang ang Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Fund na si Rafael Consing. Actually, hindi natin to nababalitaan kung ano na nga yung update dito sa Maharlika Investment Fund na ito. So, itong Maharlika Investment Fund ay sinasabi nila sa atin, tayo ay mag-i-invest sa local and international market para makatulong sa ating sambayan ng Pilipino para kumita ang bansa natin. Pero ang question, mga kababayan, dahil sa ating na breaking news, okay, na ipahatid sa atin na impormasyon, bakit si Liza Tanas ay nag-private plane at kasama niya itong Chief Executive Officer na si Rafael Consing? Bakit siya? Bakit si Liza ang namumuno dito? Bakit siya ang nangunguna? Sabi nga natin kanina, wala po siyang mandato. Nasa Dubai siya ngayon para mangutang. Okay? Kausap niya ang mga finance people ng Dubai, ng bansang Dubai. Bakit si Liza? Akala ko ba, ang sinasabi ng baka ng inang bangag na gobyerno at Congress ay magtatalaga sila ng mga officers, ng mga eksperto pagdating sa finance para mamuno o paano ilagay itong pera ng ninyo, pera ng taong bayan para i-invest. So bakit si Liza Tanas? Bakit itong ginayupak na to ang lahat na lang na pinuno sa, sabi nga ni Atty. Glenn Chong, national problem. Kaya dapat ninyong i-echo ito, dapat ninyong boljakin itong ginayupak na gobyerno ni Bangag na lingid sa ating kaalaman. Ang dami nagtatanong sa akin, Miss Maharlika, ano na ba ang nangyari sa Maharlika Investment Fund? Wala naman ako maisagot sa inyo dahil unang-una hindi natin alam dahil hindi nga tayo ina-update ng gobyernong ito at hindi tayo ina-update nila at dapat ang mag-update talaga niyan yung gobyerno, which is meron silang presidential communications at ang mga media, ina-update tayo kung ano na ba ang nangyayari. At itong pagpuslit ni Liza papuntang Dubai ay isang pagtatraidor, pagtataksil sa ating bayan. Unang-una, mga kababayan, wala pong mandato itong hinayupak na babaeng ito at hindi siya itinalaga dyan bilang isang officer o para mamahala nitong investment fund eklabush na ito. Pinagtatalunan na natin ito last year pa nung naipasa ito dahil nga ang kukunin nilang pera dito, yung pera ng mga retirees, ang pera ng mga pensioners o ang pera ng bayan. Diba? Ang sinasabi nila dito, mga kababayan, na kailangan natin magkaroon ng ganitong klaseng wealth fund para nga umangat ang ating bansa.
At nga, mag-invest sila sa infrastructure, sa agriculture, at kung ano-ano pa mga ek-ek para tayo ay maging masaganang bansa. Dahil syempre ang pera ng ninyo ay invest daw. Pero ang question, bakit ay sa ating source ay pumunta sa Dubai para mangutang? Bakit ito sinisikreto? Okay, bakit ito sinisikreto sa taong bayan? Sinisikreto ng media, walang alam ang media na ito ay tumataas na si Lisa pumupuslit ng hinayupak para kayo ay ilulubog na naman kayo sa utang. Bakit kasama niya itong officer na ito na si Consing? Bakit si Lisa ang nakikipag-meeting dito, mga kababayan? Bakit siya? Yung jutang ginemes na yan, ulit-ulitin ko, yung Addictus Benedictus Polboronic, Bartek, bakit siya ang namumuno dito sa Maharlika Fund? Kasi ang intensyon nila, mga kababayan, ay talagang lokohin kayo at hindi i-invest yan. Yung invest, chika-chika, boom-boom lang yan. Pero mangutang na mangutang at i-shoot sa kanilang mga offshore accounts later on, o baka yung part na nga dito, ang part ng perang ito, dahil sinabi ni Consing sa kanyang interview, like I think January of this year, sa isang website, sinasabi niya na kailangan nila ang Maharlika Fund ay kailangan ng 2 billion. Actually, they need, sabi nila dito, tingnan ko lang, kailangan nila ng $2 billion, right? Para panimula, okay? To start up, para makapag-invest, ay kailangan nila ng $2.3 billion from Land Bank. Yung sinabi ko kanina na 75 billion? Okay? Tama ba? Tignan natin. Okay. Yung sinasabi ko kanina, initial pa lang yun. 75 billion pesos. We're talking billion. Okay? Pero ngayon, ang sinasabi nitong officer na Chief Executive Officer na si Rafael Consing ay kailangan ng 2.3 billion mula sa Land Bank, sa DBP at sa iba pang mga other government resources natin. Okay? Katulad ng PAGCOR, saan pa ba sila kukuha? Okay? Dahil natin, ito. Kailangan daw nilang bunuin ng $2.3 billion yun sa DBP, Bureau of the Treasury, Bangko Sentral ng Pilipinas, PAGCOR, ayun. Yun ang mga department ng gobyerno na kailangan makakuha sila ng total of 2.3 billion ngayong taon na ito to invest. Pero ang question, bakit ngayong araw dumating si Lisa sa Dubai alas 10 ng umaga kasama itong si Chief Executive Officer Consing? Yun ang isang, sabi ko nga sa inyo, ang red flag dito sa ginagawa ng hinayupang na to. Ligid sa ating kalaman, buti na lang may mga mababait na puting ahas na nagsishare nito sa inyo ng information. Pero ang isang malaking katanungan, bakit kailangan mag-private plane ng lasinggerang si Lisa Tanas? At bakit siya ang kasama ni Consing? Yan, dun pa lang tayo sa tanong na yan. Doon na magkakatalo na niloloko kayo ng gobyernong bangag. Saan nila dadalhin ng pera? Kukuha sila ng $2.3 billion, not peso, billion dollars from Land Bank, DBP at iba pang mga government resources natin, tapos mangungutang pa ayon sa ating resource sa Dubai. Hindi pa nga sila nakapag-start ng invest. Ang sabi nila, mag-i-invest sila, i-invest nila ang pera para sa inyo, para sa ating para sa inyong paglago. 'Di ba? Dahil ang goal nitong ng fund na ito ay para nga magkaroon ng mag-invest sa mga local, international project para mag-generate ng revenue. Pero instead of mag-generate ng revenue, bakit ngayon nangungutang pa tayo based dun sa ating source? Bakit tayo mangungutang sa Dubai? Diba? Kasi ang purpose nito, para makapagpundo tayo dun sa mga infrastructure projects, para kumita tayo,
makikipag-partnership sa private, private partnership sa mga private businessman para kumita yung pera at para nga tayo ay umunlad. And anyway, sabi nga kung natatandaan ninyo, yung mga magagaling sa finance, na sinasabi itong Maharlika Investment Fund ay hindi akma sa Pilipinas kasi wala tayong mga surpluses, which is yung mga sobrang kinikita. Sobrang kinikita sa iba't ibang ahensya ng gobyerno from our Department of Treasury or sa BIR, kung saan sobra-sobra yung mga nakokolekta nating taxes. Kumbaga, yung sobra na ito, right after na punan mo yung pangangailangan ng buong bansa. Ano yung mga pangangailangan ng bansa? Let's say, na ibigay natin ang mga like pension, healthcare, kumbaga walang nagugutom. Kaya sanabi ng mga eksperto na hindi ito akma sa atin sa Pilipinas kasi wala tayong ganyang sobra-sobrang pera. Yung sobra na tinatawag, sa layman's term, na sa isang pamilya, pinakain mo na lahat ng mga anak mo, nabili mo na ng damit, nakapasyal na sila, okay na sila, tapos may sobra tayong, bilang isang family, si tatay may sobrang 5,000 kunyari, tapos i-invest niya kung saan man yon. So, sabi ng mga eksperto, hindi akma sa Pilipinas. Number one, kasi corrupt ang gobyerno sa Pilipinas. So last year pa lang, naririnig nyo, sinabi ng mga nagpapaliwanag na hindi dapat tayo pumasok sa ganyang investment. Kasi nga, numero unong corrupt ang Pilipinas, nanakawin lang yung pondo. At dapat, unan muna yung pangangailangan ng taong bayan at kung may sobrang pera, which is yung surplus nga, may sobra, doon tsaka tayo mag-i-invest. Pero, bakit gustong hindi kunin, kinukuha na nga ng bangag na gobyerno itong almost 2.3 billion, hindi pa nila nakompleto $2.3 billion. Ang sabi ng kanilang executive officer na si Onsing, within this year daw, last quarter of the year, ay makukumpleto na nila yung $2.4 billion para dito sa investment fund na ito. Kaya nga ang question natin, bakit pumuslit si Lisa sa Dubai? Ngayong araw dyan, alas 10 ng umaga kanina dyan sa Dubai, ay nag-private plane siya para humingi ng utang o mangutang sa bansang Dubai. Nasaan ulit ang mga pledges na sinasabi ni Bangag Jr.? Bakit hindi niya kunin itong mga pledges na ito na sinasabi niyang bilyon-bilyon na sa pag-ikot niya sa buong mundo na may mga bansa na nagpe-pledge na mag-i-invest sa atin? Bakit mangungutang na naman tayo sa Dubai? Bakit hindi kunin kung merong mga pledges na ilagay dito sa sinasabi nilang Maharlika Investment Fund? So ito ay gaguhan, mga kababayan. Sabi ni Chin Chin Ising, yes, investment sa bulsa nila. May naramdaman ba kayo na umangat, ulitin natin, ang mga infrastructure sa bansa? Mayroon ba siyang mga naipatayong very nakikita ninyo na talagang pinakikinabangan ng bayan? Kasi ito yung isa sa mga layunin ng Maharlika Investment Fund para mamumuhunan tayo sa lokal at sa international para tayo kumita ng pera. Kaya nga, ang gamit sa pamumuhunan ay pera ninyo. Pero ang question, maliban sa 2.3 billion na gusto nilang makumpleto within this year, bakit mangungutang na naman tayo? Hindi pa nga tayo nagsisimula sa pag-invest through infrastructure, digital eklabush nila, through kung ano-ano man, healthcare, whatsoever. Bakit mangungutang? Bakit hindi pa nagsisimulang mag-invest? Kasi baka naman naubos na ang pera. Baka naman, ang nakikita na lang natin ay figure laway lang. Pero ang actual pera ay na-transport na o na-transfer na sa kanilang mga offshore account. Bakit kailangan pumuslit si Lisa papuntang Dubai ayon sa ating source, A1 information? Mga kababayan, kaya mga jutang ginis na media na to, laging mga nahuhuli o mga sarado utak o dahil takot kayo sa bangag na gobyernong ito. Di ba? Maliban pa sa mga binabayarang officials, mga directors, I believe kung tama yung pagkakatanda ko, di ba, ang sabi, magtatalaga sila ng mga tao, like maybe 20, 30 people
na nasa board, directors, at yung magmamanage itong investment na ito. Kaya nga ang question natin, bakit si Lisa? Bakit siya ang nakikipag-usap? Kasali ba siya dito? Yung hayop na yan, wala siyang mandate, wala po siyang mandato. Buti sana kung inassign siya. Di ba? Gat niyang asawa, ni Marcos Jr., okay, sige, transparent sila na in-announce si Lisa Tanas na ikaw ang mamuno dyan. Ikaw ang isa sa mga officers dyan. Eh wala naman. Ibig sabihin, panglilin lang. Pangloloko. Walang investment na nagaganap. Puro lang ngak-ngak. So binabayaran lang itong mga taong nandiyan dyan as officers, I don't know magkano ang sweldo nila. Kung 30 sila, like kunyari, paglagay na lang natin 200,000 a month sila. O how many millions yan mga palangga? Doon pa lang sa sweldo ng mga ginayupak na ito, luging-lugi na yung bayan. Wala pa yung kickback. Wala pa yung impact. Kasi kung hindi corrupt, you know what, this investment, kung tayo ay sobra-sobra ang pera natin, eh maganda naman ang mga investment. Okay? Kahit ako may maliliit akong investment sa buhay. So maganda naman ang investment kung hindi na nakawin. Kaso kung mismo ito walang mandato na si Lisa ay pumupuslit papuntang Dubai para mangutang, nasaan na itong 2 billion na ito? O sabihin mo na lang kung hindi pa na kukompleto ngayong 2024 kasi 2.3, sabihin mo na lang 1 billion. Nasaan na ang 1 billion? Bakit hindi i-start up yan? Bakit hindi yan ipuhunan right now? Bakit lumilipad sila? Bakit pumupuslit gamit ang private plane? Ilang milyon, ilang alak na naman ang nilaklak ni Lisa at nalasing pagbaba sa Dubai? Nasaan yung mga development projects na yan? Bakit wala? Yun yung sinasabi natin mga palangga. Ginagago tayo nito. Kaya nga minadali nila noon, di ba? Minadali nila ng bonggang-bongga. Ang daming, only this, itong Maharlika Investment Bill na ito, na sinabatas nila, na inofficial nila na yun na maisang katuparan, ang minadali nila. We're talking about billions of US dollars. Not peso. US dollars. Kaya nga tanongin niyo yung mga sarili, bakit si Lisa Tanas ay tumakas, pumuslit ngayong araw papuntang Dubai? Yan ang alamin, yan ang i-comment ninyo sa kanyang Facebook at sa Facebook ni Bangag. Sabihin nyo, bakit pumuslit si Lisa sa Dubai at mangungutang doon sa Department of Finance ng Dubai? At bakit sikreto? Bakit sinisikreto sa taong bayan? Meron bang national, national security threat dito? Wala namang threat dito. Wala silang dapat itago dito. Kailangan sila ay transparent, mga palangga. Kaya nila minadali para madali rin ang kanilang pagbulsa dito. Siguro gagayahin nila yung sa Malaysia, di ba? Yung investment fund na very famous dyan. I-google nyo na lang. Na ilang bilyong dolyar din ang na-sindikato doon ng mga tiwali sa Malaysia. Yung 1MDB. Alright? 1MDB Sovereign Wealth Fund ng Malaysia. Diba? Anong nangyari doon? Ninakaw yun. So baka ito yung pattern na gustong gawin ng gobyerno ni Bangag na nanakawin din nila ang perang bilyong-bilyon. Kasi baka nararamdaman na nilang sisipain na sila o hilain na sila ng taong bayan, kaya nanakawin na nila itong Maharlika Investment Fund na ito. Imagine nyo, di ba? During that controversy sa Malaysia, how much money ang ninakaw nila? 4 to 7 billion US dollars. Kaya magkakapal talaga ang mukha nito ng gobyernong Bangag. Magtataksil talaga sila kasi mga kababayan, wala silang hiya. Wala silang interest na ibangon ang inyong buhay, ngunit ang interest nila kung paano na sisimutin ang mga pera ng ninyo. Pera ng lahat, taxpayers money, pera ng lahat ng mga nasa Pilipinas. Lahat ng pera ng gobyerno ay gusto nilang simutin. Kaya nga minadali yan. Ngayon lumalabas na. Nakita ninyo. Ulit-ulitin natin. Bakit si Lisa ang namumuno? Kaya nga dapat hindi ito isipin na kasi
Kung matino sana yung gobyerno natin, kung para silang mga pure and pristine na talagang walang bahid ng kakakurakutan, dito tayo magta-trust. Tangina, ito nga lang yung kape, nagbenta sa Malacanang. Mga hayop na to, nagbenta ng kape. Asa na yon? Yung kay, kanina pinakita natin, di ba? Na kay Sas yun. Pinos ni Sas. Yun na nga lang. Pinagtsatsagaan pa tong barya-barya na pagbibenta ng kape. Ito, di ba, mga palangga? Yan na lang yung sinasabi ko. Nagbenta yung mga hinayupa ng kape sa Malacanang. 100. 10 piso isang cup. Isang pads. You know what I mean? So doon na lang, mga kababayan. Talagang sabi ko, impyerno na ang idinudulot sa inyo ng sobrang korap na gobyernong ito. Sobrang korap, sobrang ganid, sobrang polboronic. Lahat-lahat na, mga kababayan. Kaya sabi ko nga, kailangan yung kumilos, kailangan nyo nang lumabas sa inyong mga bahay para matapos na ito. Dahil ang mga pandorobo nila, mga kababayan, ay walang katapusan. Corruption, panggugurgur, pangsisindak, panggigipit. Diba? Walang kwenta itong itong Maharlika Investment Fund. So ito yung update ngayon. Okay, nasaan na yung investment nila? Nag-invest ba sila? Nasaan? Bakit hindi binabalita sa atin? Saan sila nag-invest? Sa halip tumatakas at nangungutang pa, baka wala na yung pera. Diba? Dapat very open sila, very transparent sila kung saan-saan mga bansa or saan-saan mga kumpanya ito na i-invest. Wala naman talaga to, mga kababayan eh. Pinagluloko tayo, hindi naman talaga sila mag-i-invest. Yung mga drama-drama nila na magkakaroon tayo ng private, anong tawag doon? Public-private partnership, at ito ay invest natin sa ganito, sa, let's say for example, sa power, sa power, engineering, health, yung mga ganon. Wala tayong nakikita. Purong nak-nak lang itong gobyernong ito. Puro hangin. Kasi nga, mga bangag. 2 years na. Okay? Itong bangag na ito. Nasaan ang ebidensya na ininvest nila ang pera ninyo? Wala. Inaantay lang nila na makuha ang pera from the different government agencies, may transfer dito sa Maharlika Investment Fund para transport ni Lisa sa kanyang offshore account. Paano nga naman malalaman ng taong bayan? Walang transparency. Hindi inuulat ng mainstream media. Kasi lahat sila, hindi ko alam kung takot o kasabwat sila o nakikinabang sila. Kaya nasa madilim kayong yugto ng gobyernong ito, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, kailangan nyo nang magsalita. Kailangan nyo nang putulin ang mga ahas na ito. Kailangan nyo putulin ang mga sungay at i-shoot nyo sila sa dapat nilang kasyutan. Dito pa lang sa mga tao, sa pagta-travel pa lang ni Lisa, sa alak sa pulburon, okay? Yung itong kanyang tao, iba pang mga tao na mga inassign dyan. Multimillion na ang kinikita nila since nainit nilalaga sila dyan. Tapos wala pang income tayo, wala pang income ang gobyerno, wala pang actual investment eh. Tapos uutang na naman. See? So saan kayo patutungo, mga kababayan? Sige nga, magpaliwanag kayo. Saan kayo patutungo ngayon? Saan kayo dadalhin ito? Wala talaga. Talagang wala ng kasiguraduhan ang buhay ninyo sa Pilipinas. Kasi ang batas ay para lang sa kanila. Ang mga batas na ginagawa nila, particularly dito sa investment na ito, ay para sa kanila, para maisakatuparan ang paglipat ng yaman ng bayan sa yaman nila, sa kaya pagkangangamkam nila sa ibang bansa. Yan ang sinasabi ko sa inyo kasi ang sinasabi dito, magkakaroon sila ng mga parang oversight committee, kumbaga sa oversight committee, yun ang tagatingin kung napupunta ba sa tama yung mga investments, di ba? Tinitignan nila yung mga bawat miyembro nila kung tama ba ang paggalaw
dito sa perang ito. Kung ito ba ang alignment, para talaga sa investment, para talaga sa pang taong bayan. Kasi ang bottom line nito, itong investment na ito, it's for the people. Pero bakit hinahayaan na mga buwaka ng inang nasa committee na yan, yung kung meron mang oversight committee na yan, na si Lisa Tanas ang magmamando at pumuslit papuntang Dubai at mangutang doon? Bakit? Kung talagang may oversight committee ito, kung ito ang alignment ay para sa taong bayan. Wala silang sinusunod na batas. Kasi si Bartek, si Lisa, ang nagmamando sa kanila. Kung sa bagay, kaya nga ni Lisa pasunurin si Teddy Boy Locsin Jr. para mangidnap ng 2 bata. Kaya nga niya pasunurin ang isa. Kaya pasunurin ang Department of Justice. Lahat na kinasabwat niya sa pangingidnap ng kawawang mga bata. How much for ito? Pera lang to. Walang ano to. Hindi pera lang. It's a lot of money. Ito ay walang involved na mga bata na magkakaroon ng traumatic experience. Nakita ninyo? So talagang itong Maharlika Buwaka ng GNMS investment na ito ay para sa bangag na gobyerno, para lang sa kanila, hindi para sa Pilipino. Tandaan nyo mga kababayan, itong investment na ito, kaya nila ginagawa para ibangon daw ang Pilipinas. Ibangon kayo. Diba? Ano ang sabi ng mga expert in terms of finance? Pwede tayong pumasok dyan kung meron tayong sobra-sobrang pera. Tanong, may sobra-sobra ba ang pera ng gobyerno? Napupunan ba ng gobyerno ang pangangailangan ng bawat Pilipino? Doon pa lang sa bigas na pangako na 20 pesos per kilo. Naibsan ba yan? Kasi ang sinasabi dito na kapag bago ka mag-invest, bago mo gamitin itong pera ng ng pondo ng bayan, you have to make sure na yung mga sinakpan mo, mga tao, ay mayroong dissenting pamumuhay. Nakakabili ng kanilang mga pangangailangan. Can you believe that, mga kababayan? Kaya kaluoy talaga kayo. $2.3 billion. Hawak nila yung pera ninyo, yung mga nakikinig sa akin, tricycle driver, jeepney driver, mayayaman, o lahat kayo. Can you believe that? Nakikita nyo araw-araw namamalimos ang mga bata, displace sila, ang mga sundalo na hindi nabibigyan ng tamang benepisyo, ang mga teachers, nurses, lahat kayo. Now, ang 2.3 billion, hawak nila. And you don't know kung saan napupunta dahil walang transparency, and still nagbabangag-bangag pa rin kayo o sumusuporta pa rin kay Kuting. Hindi nyo kasi ginagamit, but I'm not talking to you, ay mga palangga ko nakatutok sa akin. Alam ko, magkaspare-pareho tayo dito. I'm just saying, yung mga bangag na nakikinig sa atin ngayon, palangga, wala silang pakialam kasi, you know, as an ordinary person, like ako, you know, when I was young, wala naman akong pakialam. Hindi naman natin naintindihan yan eh. Nung bata tayo, young and wild and gorgeous and bubbly, we don't care about kung ano nangyari sa gobyerno. We don't care about billion na pinag-usapan na. Kasi hindi pa natin masyado naiintindihan yun. But tayo, na mga adult na, yun dapat tayo ang magpapaliwanag sa ating mga anak. Actually, mga bata ko, mga anak, pinagsasabi ko yan eh. Kung ano pinagsasabi. Minsan kinabukasan na sabihin sa akin, Mama, anong pinagsasabi mo na ganito, ganyan, tulad dito, kunyari, pinag-usapan natin. Ano naman investment pa 2.3 billion, Tapos sasabihin niya sa akin, nandito ka na sa Amerika, bakit ka ba ayaw mong tumigil, gano'n. So, ini-explain ko, pinapaliwanag ko. Kasi you know, one day, gusto mong bumalik ng Pilipinas, still you're part of the government. There's part of, you know, problema ng pagnanakaw ng gobyernong ito. Explain nyo yung mga anak ninyo. Imbes na magtitwerk-twerk yan o ma-recruit dyan ni Lisa para maging trolls, explain nyo ito. Malaking pera po ito, 2.3 billion US dollars. At ito po ay pinaghirapan ng bawat mamamayang Pilipino kasama ang OFW dito, mga kababayan, na pinaasa tayo na itong Maharlika Eklabush na ito ay makakatuwang ng taong bayan na makapagbigay ng mga trabaho, ng mga services, extra, kumbaga, mga serbisyo
Lalo-lalo na yung sa healthcare, napakalapit sa akin yan, yung mga nakapila sa ospital dyan, yung mga nagda-dialysis, di ba? Yun kayo yung mga biktima. Halos lahat tayo dito biktima, mga kamag-anak natin na pumipila, na walang pambiling, walang pambiling gamot, pero mayroon naman pala tayong 2.3 billion na pwede naman sana itulong yan sa mga may sakit, lalo na yung mga hindi lang bata, lahat, all ages. Kasi para magkaroon ng productive Philippines, mga kababayan, o productive country, dapat healthy ang kanilang mga mamamayan. Paano tayo yumabong ng ang Pilipinas kung ang ating mga mamamayang Pilipino ay mga may sakit at hingalo na? Marami tayong matatalinong mga bata na natapuan ng mga sakit, na mahihirap, walang, walang suporta ng gobyerno. So bago sana ito ipinasa itong Maharlika Investment Fund na ito, dahil sabi nga, yan ay applicable lamang kapag sobra-sobra ang pera ng isang bansa. Upang mayamang bansa lang tayo, dapat ito. Mayaman ba tayo? Well, mayaman dapat tayo. Kasi yung pera ninyo, na kay governor, na kay mayor, na kay senador, na kay kongresista, na kay bangag, nasa mga kabit nila lahat. At ang mga pera ninyo ay tinatransfer sa ibang bansa. Kaya kahit gaano kayaman ang Pilipinas in terms of resources, hirap pa rin. Dito na lang sa Maharlika Investment Fund. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na tayo ay niloloko ni gobyernong bangag. Diba? Ang Congress kasabwat, ang Senado kasabwat. Wala nang patutunguhan ang bansang Pilipinas. Dahil numero 1, mga kapalangga, ay protektor ng smuggler. Diba? Numero 1, protektor ng smuggler ang mga ito. Kaya wala nang saysay ang mamuhay sa Pilipinas kung ganyan pa rin ang presidente ninyo. Kaya pala walang update sa Maharlika Investment Fund na ito kasi ay minamaniobra na ni Lisa Tanas. Humingi kayo ng pagpapaliwanag sa hinayupak na gobyernong ito. I-itemize nila, nasaan na ang pera ng bayan? Nasaan na? Bakit kailangan pumuslit si Lisa?